Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Budol-budol kang nanansad! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nanansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Resi. Ador, ikaw pala. Mukhang nakakita ka na ng trabaho Di pa. Mukhang tumama ka sa lotos tsura mo yun Masayahin lang ako. Pero wala pa rin linaw yung mga inaplayan ko. Kaya naghahanap pa rin ako ng mapapasukan. Ba't nagpapakahirap ka pang maghanap ng kayod? May inaalok naman ako sa iyong trabaho na madali lang at pagkakakitaan mo pa na malaki. Iba na lang yung alukin mo. Ikaw nga ang gusto kong matulungan at makakatrabaho dahil magkalugar tayo. Salamat na lang. Sige, uwi na ako. Ikaw na nga tutulungan Ikaw pa ang umaayaw. Hindi naman sa ganun, Ador. Ayoko lang maging miyembro ng grupo nyo. Bakit? Ano ba problema mo sa grupo namin? Maruming trabaho ang panluloko, Resty. Labag sa batas. Alam ko po, Nay. Kung alam mo, umiwas ka sa mga manluloko. Ganun naman po ginagawa ko Magtitiis lang po ako mag-ulam ng ganitong tuyo araw-araw. Huwag lang akong gumawa ng labag sa batas. Bakit nakikisama ka kay Ador? Balitang miyembro ng Budol-Budol Gang, yung kalugar nating yon. Hindi naman po ako nakikisama sa kanya Nakita kong kausap mo siya kanina pa uwi ka. Inaalok ko niya akong sumama sa trabaho niya na tinanggihan ko naman. Dapat lang Hoy, umiwas ka sa Ador na yon. Hindi bali na magtiis tayo sa konting kinikita ko sa paglalabada mula nang mamatay ang itay mo. Kaysa naman gumawa ka ng masama. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kapag natanggap na po ako sa mga pabrikang ina-applyan ko, pahihintuin ko na kayo sa paglalabada. Huwag mo ko alalahanin. Gugustuhin ko ng habang buhay magtiis maglabada. Kaysa maging miyembro ka ng Budol-Budol Gang. Nakakaawa naman si Resty. Kahit wala pa siyang trabaho, gusto niya araw-araw akong sunduin sa pinapasukan ko. At kung minsan, pupumilit pang pagmeriendahin ako bago ako umuwi. Alam ko namang madalas siyang walang pera. Kaya nga hindi mo na niya ako sinundo ngayon dahil wala siyang pamasahe papunta rito. Miss? Pwede magtanong? Ano yun? Baka may alam kang driver na pwedeng mag-deliver ng prutas? Wala. Wala akong kilalang driver. Negosyante ako ng mga prutas. Biglang nagkasakit yung dating driver ko kaya naghahanap ako ng driver na magdi-deliver ng mga prutas. Natatakot naman akong magpatulong sa iba dahil baka ma-hold up ako. Kasi malaking pera ang nasa bag ko. Ito. Bulok na yung estilo ng panluloko mo. Hindi kita niloloko. Mahigit 50,000 piso ang nakabalumbon sa loob ng bag ko na ipagkakatiwala ako sa iyo habang naghahanap ako ng makakatulong sa akin dahil mukha ka naman mapagkakatiwalaan. Lokohin mo sarili mo. Miss, hindi kita niloloko. Kunwari magpapatago ka sa akin ng malaking halaga. Puro ginupit na dyaryo lang naman ang nakabalumbon sa loob ng bag mo na natatakpan na 100 piso. Nahihingan mo ng kapalit na pera o mamahaling gamit ko.
Hindi. Naku, bistado ko na yung modus ng budol-budol gang. Nagaya mo, oy. Nagkakamali ka. Hindi ako miyembro ng budol-budol Pwede gang. ba? Layuan mo na ako. Maniwala ka sa akin, miss. Anong problema? Ay, Pulis ako, pulis. Pulis ka? Oo. Nakasibilyan lang ako dahil off-duty na ako. Wala, sir. Wala. Wala? Wala problema. Sandali. Kayo ko na kayo. Oy, malis Miss, bakit? Anong... ay, naku, salamat po, mamang pulis. At dumating kayo. Hindi ako nabiktima ng budol-budol gang. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Laking pasasalamat ni Josie na hindi siya nabiktima ng budol-budol gang sa tulong ng isang pulis. Ngunit, umamin sa kanya ang matandang binatang si Larry na hindi ito tunay na otoridad at nagipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Matandang binata po pala kayo, kuya. Oo. Huwag mo na akong pupuin, Josie. Nagkakilala na naman tayo Larry na lang ay tawag mo sa akin, okay? Ikaw ang bahala, Pauwi ka na pala, ha? Oo. Ayun, tama, Larry, oo. Ihatid na kita. Ay, hindi na, wag na. Ay, kung sabagay, nasabi mo sa akin ang opisinang pinapasukan mo. Malamang magkita uli tayo dahil malapit lang sa pinapasukan mo opisina namin Ganun. Salamat uli ha, Larry. Okay. O sige, maiwan na kita. Ito na yung jeep na sasakyan ko Okay, sige, ingat ka, Josie, ha? O, teka, alalayan muna kita sa pagsakay sa jeep. Ador, wag mo akong kulitin. Nagmamalasakit lang ako sa iyo, Resty, dahil magkalugar tayo. Kaya lumapit uli ako sa iyo. Iba na ang alokin mo sa trabaho ang inaalok mo sa akin. Ikaw nga ang gusto kong makakatrabaho dahil may itsura ka. At mukha ka mabait. Hindi gaya ng iba na mukhang butangero at hindi mapagkakatiwalaan. Hindi nga ako pwede sa trabahong illegal Sige, ikaw rin. Alam mo masama ako mapahiya. Nagbabanta ka ba? Minsan nakita katang may kasamang chicks. At sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong syota mo na pala si Josie na sinusundo mo sa isang opisina. Bakit pati personal na buhay ko pinakikialaman mo? Kapag hindi ka umanib sa grupo namin, baka kataluhin ka ng grupo. Ikaw at ang syota mo. Ato? Baka malintikan ka, Resty. At isang araw, mabalitaan mo na lang na nadukot at nagang rape ang syota mo. Ikaw rin. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang binata, si Resty, ang kinumbinsihin ng kalugar niyang si Ador na umanib sa grupo ng huli na budol-budol gang. Ang grupo kapag nagtagumpay na malinlang ang kanilang mga biktima ay sinasamsam ang mga alahas, gamit at pera. Sa patuloy na pagtanggi ni Resty na umanib sa gang ay nagbanta si Ador na dudukutin ng kanilang grupo ang nobya ng binata at igagang rape. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Resty, huwag kang mamroblema dyan. Hindi naman ako nagpo-problema, Josie. Kanina
Kanina pang pagpasok natin dito sa fast food, halata ko ng matamlay ka. Pinagbigyan ko na nga yung alok mo nang sunduin mo ko na magmerienda muna tayo bago ako umuwi. Huwag kang mag-alala. Ako magbabayad sa in-order natin. Wag. Oh. May pera naman akong pang merienda natin eh. Hindi, ayaan mo nang ako magbayad dahil ako may trabaho. Nakakaya sa'yo. Ako nga ang nahiya sa'yo eh. Kasi hindi ko mapagbigyan ng pakiusap mong ihatid ako sa tinitirhan ko para makilala mong inay ko. Bakit nga kasi ayaw mong pahatid sa akin hanggang sa inyo? Kasi nga, mahigpit ang inay ko. Mahigpit niya akong pinagbawalan na makipagnobyo. Lalo niya akong pinaghigpitan nung mabiyuda siya nung nakaraang taon dahil na-aksidente ang itay ko. Sayang, hindi ko na nakilala ang tatay mo. Hayaan mo, makikilala mo rin ang inay ko. Talagang gusto ko siya makilala para malaman niyang nasa mabuting mga kamay ang anak niya. Alam ko namang magtitiwala rin sa iyong inay ko kapag nakilala ka niya. Talagang gagawin ko ang lahat para mapabuti ka, Josie. Handa kong itaya ang buhay ko. Huwag lamang may masamang mangyari sa'yo. Alam, Mila, Kala ko kung sino ang kumatok. kilala niyo naman ako ah. Niiwan ko tuloy yung nilalabang ko. Magkalugar lang ho tayo at kaibigan ako ng anak niyo. Ano bang kailangan mo? Andyan ho ba si Resty? Wala. Nasaan ho? Umalis. Saan nga ho nagpunta? Ba hindi ko alam. Saan kaya siya nagpunta? Hindi ko naman siya namataang nagdaan sa kanto na pinag-i-istambayan ko. Ay, maiwan na kita ha. Tutuloy ko yung labahin ko. Sandali lang ho. Bastos ang airmat mo, Resty. Hindi bastos ang nanay ko, Ador. Ginago niya ako eh. Kaya nang mapadaan ka rito sa bilyaran, tumigil ako sa paglalaro para makausap ka. Kung hindi ba naman bastos ang airmat mo, kinausap ko pa siya kanina. Pinagsaran niya ako ng pinto at ikinaila ka pa niya sa akin. Nasa banyo ka lang pala na magpunta ako sa inyo. Pasensya ka na sa nanay ko. Kung hindi nga lang ako nakapagtimpi, binato ko na ang bahay niyo eh. Huwag naman. Gagawin ko yun para turuan ng leksyon ng inay mo. Dahil sa lahat ng ayoko, yung ginagago ako. Ador. Resty, kilala mo ako. Labas-pasok ako sa kulungan. At kaya kong gawin ang kahit ano. Sisiw lang sa akin na gulpihin ka o batuhin ang bahay niyo at dukutin o rape niya na syota mo. Huwag mo naman akong kakatuloyin, Ador. Ayaw mong kataluin kita. Hindi naman tayo magkarancho. Hindi kita katropa. Kaya talo-talo na tayo. Sige. Papayag na ako maging magkatropa tayo. Sinabi mo yan, ha? Oo. Huwag mo lang akong kataluhin. Lalo na yung mga mahal ko sa buhay. Okay. Ayos. Wala nang baw yan. Magkatropa na tayo, Resty Boy. Mula ngayon, miyembro ka na ng Budol-Budol Gang. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-Budol Gang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Larry? Opo, inay. Si Larry po ang naging bisita ko. Nagkakilala na po kami ng isang araw. At nagkataon ho na may pinuntahan ako sa malapit dito sa bahay niyo. Habang naglalakad ako, namataan ko si Josie sa bintana. Kaya eto, kumatok na ako rito sa inyo. Kala ko kung sinong pinapasok mo, Josie. May utang na loob po ako sa kanya, inay. Ay, naku. Si Larry po ang naikwento ko sa inyo na tumulong sa akin ng isang araw para hindi ako mabiktima ng Budol-Budol Gang. Ganun ba? Opo. Naku, Larry, salamat ha. Maliit na bagay lang po yung nagawa ko kay Josie. Talagang ugali ko lang po yung ipagtanggol ang kahit sino na makita kong niloloko. Ay, may utang na loob kami sa'yo. Naku. Maiwan ko muna kayo ng anak ko dito sa sala at nang makapaghanda ng mami merienda Oo, huwag ninyo. na kayo mag-abala. Kayo palang ina ni Josie. Oo. Akala ko
Magkapatid lang kayo. Naman. Ang layo. Hindi, totoo. Palubro ka Totoong naman sinabi eh. ko. Ako? Mapagkakamalang ka na, ate ka lang ng anak mo. Kaya Ay, aswa akong pupuin kayo eh. Kapag ganyan ka, Larry, alam mo, magkakasundo tayo. Loko, thank you. Ano, Ador? Puwit ng baso? Oo, Resty. Puwit lang ng baso ang singsing na hawak ko. Na kung titingnan, mamahaling alahas. Itong gagawin natin pain sa ating bibiktimahin. Paano? Tuturo ko sa iyo habang nagiinuman tayo. Ano ba? Alam mong hindi ako mahilig uminom. Ngayong magkatropa na tayo, matuto ka na magbisyo para maging in ka sa grupo. Lalo't narito ka sa ating safe house. Tumagi ka na. Sige. Oh, Pwede lasa ng alak nito. sa umpisa lang yan. Sa pagtagal ng pagsasama natin, masasanay ka rin sa iba't ibang bisyo. Lahat ng modus operandi ng gang, ituturo ko sa iyo. At makikita mo, hindi ka magsisisi sa pag-aanib mo sa aming grupo. Kahit hindi ka na maghanap ng ibang trabaho, ilang araw lang magiging mapera ka na. Tulad ko. Eto na ang 500 piso, boy. Sibat na. Salamat po. Tuwan-tuwa na ang bata sa 500 piso lang na binayad ko sa kanya. Kapalit nitong napulot niya singsing na purong ginto. Halatang mamahalin ang singsing na yan, Brad. Talagang mamahalin to. Dahil nahulog raw sa bag ng isang babaeng inchik, sabi ng bata. May sasanla ko nga ito ng kahit hanggang 10,000 eh. Kaya nga interesado akong bilhin eh. Malas mo lang, Brad. Bakit naman? 2,000 lang kamo ang pera mo eh. Nagkataon kasing wala akong dalang malaking halaga eh. O yan kasama mo. Hindi ko siya kasama. Nagkasabay lang kami na inalok mo, Brad, ha? O baka may pera ka, Brad. Kahit 15,000 lang. Bibigay ko na sa iyo itong gold ring na maibibenta mo ng hanggang 50,000 piso. Kahit may pera ako, hindi ako papayag na maging biktima ng budol-budol. Baril ako. Talagang may baril ako. Dahil pulis ako na nakasibilyan lang. Malas nyo dahil ako natsimpuhan yung biktimahin na budol-budol. Silagot. Nagkamali tayo ng bibiktimahin. Huwag ka kayong tatakas na magkasabwat. Kapag nagtangka kayong tumakas, madidisgrasya kayo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kapanamutla sina Ador at Resty nang malaman nila ang tinangka nilang maging biktima ng budol-budol ay isang pulis. Si Josie naman ay nagulat nang makita sa labas ng kanilang opisina ang kanyang ina. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Inay? No. Bakit parang nakakita ka ng multo, Josie? Ang alam ko nasa bahay kayo. Sinadya akong pumunta dito sa pinapasukan mo. Hindi nyo nasabi sa akin na pupunta kayo dito. Gusto ko kasing malaman kung sinusunod mo yung bilin ko sa'yo. Sinusunod ko naman po kayo Hindi ka nagpapaligaw kahit kanino? Hindi po. Ay, dapat lang. Napakabata mo pa para makipagrelasyon. Katatapos mo pa nga lang ng pag-aaral At kailan ka lang nakapagtrabaho? Nag-abala pa po kayong pumunta dito sa pinapasukan ko. Sinisiguro ko lang na walang sumusundo at nanliligaw sa'yo. Dahil pag nalaman kung sinusuway mo ko, pahihintuin na kita sa pagtatrabaho.
yan. Boss naman, ba't mo na ako pinusasan agad? Hindi ako papayag makulong! Hindi! Ay, Hoy! Huwag ka tumakas! Tumigil ka! Kapag hindi ka tumigil sa pagtakas, papuputukan kita! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nabahala si Resty sa banta niya doon na pagdugot at paggang-rape sa nobya niyang si Josie. Kaya napilitan ng binata na umanib sa grupong Budol-budol Gang. Subalit sa unang pagsama ni Resty sa operasyon ng grupo, nabiktima nila ang isang pulis. Sa takot ni Resty na madakip, nagtangka siyang tumakas. Kaya nagpaputok ang otoridad. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Josie, nagtataka ako sa'yo. Sa'yo ko nagtataka, Resty. Dadala mo lang tayong narito sa waiting shed. Pero habang nag-aabang tayo ng jeep na masasakyan, gusto mo magkunwari tayong hindi nag-uusap at hindi magkakilala? Sabi ko nga sa'yo, nung isang araw biglang nagpunta ang inay ko dito sa labas ng pinapasukan ko at sinundo ako nang hindi ko inaasahan. Kasi nag-aalala siyang baka sinuway ko yung bili niya na huwag ako magpapaligaw at makikipagnobyo kahit kanino. Sabi mo, wala naman dito nanay mo. Ano malay natin? Kung nasa paligid lang siya at nagmamanman sa akin. Sige, susundin ko yung gusto mo. Mabuti na yung mag-ingat tayo para hindi tayo magkaproblema. Pero, bakit parang ikaw may problema? Wala akong problema. Bakit kanina ka pang pagsundo mo sa akin parang hindi ka na mapakali? Maila pang mga mata mo palingalinga sa paligid. Ano ba? May kinatatakutan ka ba? Wala. Kanina naman ako matatakot. At bakit ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama kahit kanino. Dapat lang. Dahil sa lahat ng ayoko sa tao, yung gumagawa ng hindi mabuti. Josie. Kaya pangatawanan mo yung pagiging matino mo, Resty, ha? Dahil kapag gumawa ka ng masama, magkakasira tayo. Nay, ano po? Buti umuwi ka na, Resty. Bakit malungkot ka? Hindi maganda yung resulta ng lakad ko na eh. Malabo pa rin mga pinapalo up kong application sa iba't ibang pabrika na ina-applyan ko. Uy, magkakatrabaho ka rin. Bakit ganun, Nay? Yung ibang nakasabayan kong mag-apply, natanggap. Ako hindi. Dahil hindi ako gaya ng iba na may backer at kakilala sa kumpanya. May pinapaboran yung mga ina-applyan ko na eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Parang gusto ko nang sumuko. Wala ba akong karapatang magkatrabaho ng marangal? Yung gaya kong walang backer at natapos lang ng high school? Abay, huwag ka mag-alala. Hayaan mo. Magtatanong-tanong ako ng taong maaari makatulong para magkatrabaho. Kaya tuloy, may ibang natutuksong gumawa ng hindi tama. Dahil walang magbigay sa kanila ng tsansang kumita sa marangal na paraan. Yan ang huwag na huwag mong tutularan. Huwag na huwag. Para hindi ka magaya kay Ador. Si Ador po? Oo. Yung kalugar nating miyembro ng Budol-budol Gang. Nabalitaan ko, nakakulong daw ngayon. Dahil nadakip ng pulis sa kanyang biniktima. Tatanong ko nga sana sa'yo kung totoo yun eh. Totoo yun, ay. Nabalitaan ko rin yung nangyari kay Ador. Buti nga, nakakulong siya. Para siguradong malayo ka sa kanya. Dahil hindi tama lang makisama ka sa gaya ni Ador na isang masamang impluwensya.
para sa'yo, Nieves. Salamat, Larry. Nay. Nag-abala ka pa? Kasi nabanggit sa akin ni Josie na paborito mo raw yung pansit malabon. Ay. Kaya ito, bumili na ako pagkagaling ko sa pinuntahan ko na malapit dito sa inyo. At dumaan na nga ako rito sa inyo. Akala ko narito na ang anak mo. Ay, parating na yun. Parating na si Josie. Oo. Ay, matanong ko lang. Kailan ka pa na-builda, Nieves? Ako, mahigit 1 taon na. Naku. Wala ka na bang balak na muling mag-asawa? Tapatin mo nga ako, Larry. Naliligaw ka ba sa akin? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bakit ka napangiti dyan, Larry? Nieves, kahit may edad ka na, maganda ka pa rin. At kaakit-akit. May mga lalaki pa rin maaakit sa'yo. At isa ka ba doon? Wala akong balak manligaw sa'yo. Bakit? Bakit ipinagdala kita ng paborito mong pagkain? Oo, nagtataka lang ako. Walang mali siya ang pagdadala ko sa'yo ng pasalubong. Nung nanliligaw pa lang sa akin ng nasira akong mister, panay din ang regalo niya ng mga paborito ko. Laging ugali ko lang talaga magbigay ng kung ano-ano sa mga kaibigan ko. Ngayon nagtanong ka sa akin. Pwede rin ba ako magtanong sa'yo? Sige, ano yun? Bakit tumanda kang binata? Nalibang lang ako sa hanap buhay. Bakit wala ka nawang balak mag-asawa? Meron. Kailan? Kapag na-magic na ako. Ha? Yung natagpuan ko na yung babaeng magpapatibok sa aking puso. Masyado ka naman yatang pihikan. No, hindi naman. Ang totoo, natagpuan ko na ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Talaga? Pwede ko bang malaman kung sino yun? Maalalaman mo, Nieves. Hindi magtatagal at maalalaman mo kung sino ang babaeng gusto kong pakasalan. Resty boy! Ator? Bakit para kang natulala? Hindi ba nakakulong ka? Oo. 2 araw ako sa loob. Paano? Paano ako nakalaya? Tumakas ka? Hindi. Paano ako makakatakas pinusasan kaagad ako ng parak na nakahuli sa atin. Kaya hindi ako nakatakas tulad ng ginawa mo. Bilib na ako sa iyo Ang lakas ng loob ng pumuga kahit nag-warning shot yung parak. Ayoko kasing makulong Kahit naman makulong ka makalalaya ka rin. Dahil may magpapiyansa sa'yo, gaya ng ginawa sa akin. Sino nagpiyansa sa'yo? Ang big boss ng ating grupo. Sino yun? Saka mo na siya makikilala. Ang mahalaga, nakalaya na ako. Kaya muli tayong magkakasama sa trabaho. Ha? Mambibiktima ulit tayo? Natural. Basta nagkaroon tayo ng pagkakataon, didiskarte tayo, Resty. Hindi nag-aaksaya ng araw at oras ang budol-budol gang. Sige, kaya lang kain, Josie. Magpakabusog ka. Dami naman ito in-order mo, Larry. Salamat. Paglabas mo sa office nyo, pinagbigyan mo ang anyaya kung ma-treat ka bago ka umuwi. Ha? Naging mapilit ka kasi. Kaya lang, class na resto itong pinagdala mo sa akin. Wala yun. Malaki ang magagastos mo rito. Talaga lang galante ako sa taong mahalaga sa akin. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Josie, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na sa una pa lang na makita kita, nagkagusto na ako sa'yo? Ha? Larry?
May gusto ka sa akin? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Iginagulat ni Josie ang panliligaw sa kanya ni Larry. Gayunman, naging matabad ang dalaga sa saloobin niya sa matandang binata. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Josie? Kaibigan lang? Oo, Larry. Sorry, pero kaibigan ka lang para sa akin. Kaya nga paglabas natin sa resto, hindi ko na mapagbibigyan ng pakiusap mo. Maihatid ako sa amin. Dahil makakauwi naman ako mag-isa. At ayoko maabala ka pa. Hindi naman kaabalahan, kundi kasiyahan nga para sa atin na makasama ka. Tinapat na kita. Kaibigan lang ako para sa iyo dahil ba sa laki ng agwat ng edad natin. Hindi sa ganun. Hindi lang dahil parang ama na kita. Kahit may edad na ako, handa akong ibigay sa iyo lahat, Josie. Paliligayahin kita. Pagiginawahin kita. Larry, may boyfriend na ako. Inuulit ko. Sorry. Iba na ang ligawan mo. Mahal ko ang boyfriend ko. At hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Wala sanang pasok si Josie sa trabaho niya. Magpapasama ako sa pagbayad ng bill sa kuryente tubig. Nanay, pwedeng magtanong? Ako bang kinakausap mo? Ikaw nga, Nay. Ikaw, hindi naman kita kilala. Magtatanong lang ho ako kung may alam kayong marerentahan truck. Ay, wala. Wala akong alam. Sige, diyan ka na. Nay, teka. Huwag mo naman bastusin yung kasama ko. Kinakausap ka niya na maayos tatalikuran mo. Teka. Talika na dito. Bitiwan ang braso ko. Pumasok ka sa loob ng kotse. Pero... Yeah. Ha? Ano? Gusto mo madisgrasya? Ha? Wag mo kang ba ng kutsilyo. Sige na, susundin kita. Papasok na ako sa sasakyan. Sige. Taka na yung hawak mong pitaka. Ay! Ano ba? Uy, ayos paldo. Pambayad ko yan sa kuryente. Ng tubig. Teka, Nay. Maganda yung hikaw mo Halatang mga antigo. Akin mga hikaw mo. Wag. Ano ba? Pamana sa akin yan ng nanay ko. Bakit? Papalag ka? Hindi. Huwag niyong itutok sa akin yung kutsilyo. Huwag niyo ako sasaktahan. Maawa kayo sa akin. Ibigay mo lahat ang hinihingi namin. Oo. At huwag kang mag-iiskandalo. Ibibigay ko na sa inyo. Huwag kang mag-iiskandalo. Kapag sumigaw ka at humingi na sa klolo, itatara ko itong matala sa leg mo. Lalaslasin ko ang lalamunan mo. Tutudasin kita. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Natakasan ni Resty ang pulis na dumakip sa kanila ni Ador. Pagkaraan ng ilang araw, nakalaya rin si Ador dahil sa may nagpiyansa sa kanya. Si Larry naman ay nanligaw kay Josie, na agad naman binigo ng dalaga. Kasunod yun, naging biktima ang ina ni Josie ng budol-budol gang na pinangunahan ni Ador at Resty. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa
Ano ang katotohanan? Okay sa all right ang diskarte mo, Resty Boy. Sinunod ko lang, Ador, yung turo mo. Na kapag naunahan ng takot ang bibiktimahin natin, hold upin na natin. Malaking pera na dali natin sa babaeng nabiktima natin. May kasama pang hikaw na mukhang mamahalin. Malaki-laki ang pagpapartihan natin pagkatapos natin mag-entrega kay Bossing. Mag-iintrega tayo sa big boss ng grupo natin? Natural. Parang pondo natin yun. Para nakapag-aarkila tayo ng sasakyan gaya nitong segunda manong kotse na minamaneho ko. At kapag natimbog tayo, may magpapiansa sa atin. Kailan mo ba ako ipakikilala sa big boss natin? Sa tamang pagkakataon, pre. Okay, Ador. Ikaw ang nakakaalam ng galaw ng grupo natin. Kaya ikaw na bahala. Akong bahala sa iyo, Resty Boy. Magtiwala ka sa akin. Maging sunod-sunuran ka lang. Magkakapera ka na. Wala pang masamang mangyayari sa iyo. Napakasamang tao ng mga nambiktima sa inyo, Inay. Budol-budol gown daw yung sabi ng mga pulis doon sa presinto nung nagreklamo ako, Josie. Kailan nakakanya ng mga katawan nila? Hindi sila maghanap buhay na marangal? Magkapera lang sila, namimirwisyo sila ng kanilang kapwa. Lalo pa kayo, babae kayo, may edad na. Hindi na nila kayo ginalang. Nakiusap nga ako, nagmakaawa. Pero kinuha pa rin ang pera at hikaw ko. Kung nagkataon po nakasama ninyo ako nang biktimahin kayo ng mga lalaki yun, lalabanan ko sila. Hindi ko na nagawang manlaban o humingi ng saklolo, tinutukan na nga ako ng kutsilyo. Ay naunahan ako ng takot. Kaya natanga yung alahas na minano ko pa sa nanay ko. At yun ang mas masakit sa akin. Pag naaalala ko nangyari, natutroma ako. Pakikilala niyo po ba yung mga nambiktima sa inyo kapag nakita niyo uli sila? Oo. Pamilyar sa akin ang mukha nila. Lalo na yung tumutok sa akin ng kutsilyo. Kapag nakita niyo po uli sila, ipapupulis natin sila, Inay. Oo, talagang yun ang gagawin ko. Dapat mabilanggo at mabulok sa kulungan ng mga budol-budol gang. Narito lang pala kayo sa likod bahay, Aling Mila. Kanina pa ako kumakatok at tumatawag sa harap ng bahay nyo. Hindi ko narinig. Hindi nyo narinig o talagang hindi nyo pinansin ang pagtawag ko dahil nabusesan nyo ako. Ador, kung hinahanap mo si Resty, wala siya rito. Huwag nyo akong gaguhin. Talaga namang wala rito, anak ko eh. Minsan nyo na akong ginago eh. Kahit narito siya, nung minsan nagpunta ako rito, ikinaila nyo siya sa akin. Dahil ayoko maging kabarkada ng anak ko ang isang katulad mo. Huwag nyo nga ako minusin, ha? Hindi kita minemenos, ha? Nagkataon lang na bistado ko ang maraming trabaho mo. Kaya pinalalayo ko sa iyo ang aking anak. Para sabihin ko sa inyo, ha, Aling Mila, katropa ko na ang anak nyo. Kasama ko na sa aking trabaho. Hindi totoo yan. Kung ayaw nyo maniwala, di tanungin nyo ang inyong anak. At si Resty mismo magpapatotoo sa inyo na miyembro na siya ng budol-budol gang. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sinungaling! Masamang tao! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bulaklak at chocolate para sa'yo, Josie. Larry, nagkalinawan na tayo. Nakiusap ako sa inay mo na makausap ka ng sarili na. Alam na ni Inay na binigo ko ang panliligaw mo sa akin. Ginagalang ko naman ang pasya mo eh. Bakit naparito ka pa sa amin? At nagre-regalo ka sa akin ng kung ano-ano? Kaya mo lang sana akong ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. Huwag ka sana makulit. Naniniwala ako matututuhan mo rin akong mahalin. Malabo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kahit anong gawin mo, hindi kita
matatanggap. Sabi mo lang yan. Larry! Pinitiyan ko sa'yo, Josie. Matatanggap mo rin ako. Dahil akong karapat dapat na mahalin mo. Ako at hindi yung boyfriend mo. Sisiguruhin ko yan sa'yo. Layo, huwag po kayong umiyak. Huwag mo akong hawakan sa balikat. Ayoko makita kayong lumuluha. Hindi ko alam kung mandidire ako sa iyo, Resty. Nay, huwag kayong magalit. Baka tumaas ang blood pressure nyo. Pinagbilinan na kita na huwag kang gagawa ng masama. Huwag na huwag. Gusto ko po kayong sundin. Bakit mamarkada ka kay Ador? Na alam mo, masamang tao. Bakit umanib ka sa kanilang grupo? Kailangan po, inay. Nasisiraan ka naman ang ulo. Sinikap kong sundin kayo. Nagpakatino ako. Naghanap ng marangal na trabaho. Kung saan ako nagpresenta, nakiusap. Kulang na lang maglumuhod ako sa pagmamakaawa sa mga ina-applyan ko para magkaroon ako ng pagkakakitaan. Pero may nangyari ba sa pagpapakatino at pagsisikap kong magkaroon ng marangal na trabaho? Meron ba, inay? Wala! Pero hindi dahilan ng hindi mo pagkakaroon ng marangal na hanap buhay para gumawa ka ng masama. Anong gagawin ko? Hindi kaya ng konsensya kung hayaan na lang na kayo ang magtaguyod ng ikabubuhay natin. Kung alam nyo lang, awang-awa ako sa inyo kapag nakikita kong nagkakandakuba na kayo sa paglalaba. May edad na kayo. Mahina na. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Pero hindi. Patuloy niyong inilalagay sa mahirap na trabaho ang katawan niyo para may ikabuhay tayo. Dahil ako na inyong anak, ang dapat maghanap buhay ay walang silbi. Standby! Palamunin! Palamunin! Hihintayin ko pa bang magkasakit kayo sa sobrang pagtatrabaho bago ako kumilos? Hindi bali magkasakit ako sa sobrang paghahanap buhay. Huwag ka lang gumawa ng masama. Nalabag sa batas. Inay! Nakikiusap ako sa iyo, Resty. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tumiwalag ka sa grupong inaaniban mo. Sundin mo ako bago ka mapahamak sa pagiging miyembro ng Budol-Budol Gang. Sa laki ng problema ko, galit sa akin ang nanay ko. Alam kong kay Josie lamang maiibsa ng aking problema. Paglabas ng mahal ko sa kanilang opisina, yayain ko siyang mamasyal uli kami sandali bago umuwi. Natatandaan kita. Ha? Hindi ako pwede magkamali. Ikaw yun. Isa kang miyembro ng Budol-Budol Gang na ng biktima sa akin. Nagkakamali kayo. Hindi, ikaw yun. Ikaw ang siniguro nung nagsabi sa akin. Nagsumbong siya sa akin na nobyo ng anak kong si Josie. Kayo nanay ni Josie? Oo! Ako ang nanay ng nobya mo. Na biniktima nyo ng kasama mo na tinutukan ng kutsilyo at inagawan nyo ng pera at ikaw. Walang niya ka! Walang niya! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Budol-Budol Gang na nansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Daigpang ibinabad sa suka si Resty nang malaman niyang ang naging una niyang biktima sa pag-anib sa Budol-Budol Gang ay ina ng kanyang nobya. Nangangatal naman sa galit si Josie na inusig at sinumbatan ang nobyo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Josie. Napakawalang niya mo, Resty.
Napakahayap mo! Huwag ka sana magdamdam sa akin. Hindi lang ako nagdaramdam sa'yo. Nagngingit-ngit ako sa'yo. Abot sa langit ang puot at pagkasuklam ko sa'yo. Hindi ko alam na nanay mo. Yung Nung makilala kita, pinampaniwala mo kung mabuti kang tao. Kaya nagtiwala ako sa'yo. Kaya nakipagrelasyon ako sa'yo kahit hindi kita lubos na kilala. Kahit mahirap ka, kahit wala kang trabaho. Pero ano isinukloy mo sa pagtitiwala ko sa'yo? Ano? Niloko mo ako! Hindi kita niloko! Hindi ka mabuting tao, Resty! Mapagkunwari ka! Mapagsamantala! Miyembro ka ng budol-budol gang! Masama kang tao! Hindi ako masamang tao! Hindi kita niloko! Totoong minahal kita! Sayang ang pagtitiwala ko sa'yo! At alam ko, mahal mo rin ako, Josie! Kung nalaman ko lang agad ang tunay mong pagkatao, hindi ako magtitiwala sa'yo! Hindi ako makikipagrelasyon sa'yo! Sa dami ng mga tao sa mundo, inay ko pa ang biniktima mo! Inay ko pa! Inaamin ko. Kamali ako sa'yo. Nagkasala ako sa nanay mo. Kaya isang dahilan kaya nakipagkita ako rito sa park. Para humingi sa'yo ng tawad. Hindi! Hindi kita mapapatawad! Josie, sorry. Sorry na. Walang saysay ang paghingi mo ng tawad. Ang pagluha at pagluhod mo sa harap ko, wala! Josie! Ayoko na makita ka, Resty. Huwag! Ayoko na makita ka kailanman! Josie! Tapos na sa atin ang lahat! Josie! Oh! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Galit na galit si Josie nang mabiktima ng budol-budol gang ang kanyang ina. Si Aling Mila na may umiiyak na nagsumamo kay Resty para tumiwalag na ang anak sa inanibang masamang grupo. Kasunod yun, nayanig si Resty na malaman niyang naging biktima nila ni Ador sa budol-budol ang ina ng kanyang nobya. Sa kabila ng pagsisisi at paghingi ng tawad ng binata, nakipagkasira sa kanya si Josie. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kaya pala bigla ka nagyayang uminom dito sa safe house natin, Resty, ah. Nagkasira pala kayo ng siyota mo. Nakipagkalas siya sa akin, ito. Huwag mo nang problemahin yun. Akalain ko ba namang nanay niya yung nabiktima natin? Maraming chicks. Mas maganda at sexy pa sa siyota mo. Si Josie mahal ko. Kalimutan mo na siya. Hindi siya makikipagbring sa akin kung hindi ako umanib sa grupo natin. Teka, sinisisi mo ba ako? Ador. Huwag ka magkakamaling sisihin ako, Resty. Baka samain ka sa akin. Pag kinatalo mo ako, kawawa ka. May kalalagyan ka. Oh. Anong iniiyak-iyak mo dyan, Josie? Ha? Wala po, inay. Sinong iniiyakan mo? Si Resty? Yung boyfriend mo? Nakipag-break na po ako sa kanya. At masakit sa loob mong nagkasira kayo? Hindi po. Binabalaan kita, ha? Kung nakipagkasira ka na sa Resty na yun, pangatawanan mo. Yun naman po talaga ang gagawin ko. At huwag kang magkakamaling makipagbalikan sa kanya. Kung ayaw mong sa'yo mabaling ang ngit-ngit ko sa Resty na yon, baka mamaya masaktan pa kita. Huwag po kayong mag-alala, inay. Kahit ano po ang mangyari, hindi na po mauulit na makipagrelasyon ako sa isang masamang tao. Hindi na po.
Iinom ka ng alak. Naglalasing ka. Pag uwi mo, magwawala ka. At iyahampas mo yung kamay mo sa mesa. Nakipag-break po sa akin yung girlfriend ko. Ako man na lumagay sa katayuan niya. Talaga makikipagkasira at lalayo ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Si Josie ang unang babaeng natutuhan kong mahalin. Nang minahal ko, nang higit pa sa buhay ko. Naging inspirasyon ko sa buhay. Pinaglaanan ko ng lahat kong pagsisikap at mga pangarap. Pero paano pa matutupad ang lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa? Paano, inay? Galit na galit siya sa akin. Ayaw na niya akong makita. At para po akong may nakahawang sakit na kanyang pinandidirihan. Hindi kayo magkakasira ng girlfriend mo kung nakinig ka lamang sa akin. Alam ko po, inay. Naging matigas kasi ang ulo mo. Inaamin ko po nagkamali ako. Umanib ka sa isang masamang grupo. Nakisama ka sa masamang tao. Kung maibabalik ko lang po mga araw, hindi ako aanib sa grupo ni Ador. Nakiisa ka sa panluloko ng kapwa mo Nagsisisi na po ako, inay. Sising-sisi po ako na naging miyembro ko ng budol-budol gang. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nieves, Pagpasensyaan nyo na ni Josie itong mga pasalubong ko sa inyo. Naku, ano na naman yan, Larry? Konting groceries lang. Ang dami niyan, Hindi, konti lang eh. Kumita ako sa sideline ko, kaya, ayan, sinishare ko sa inyo. Kung ano-ano na yung naibibigay mo sa aming mag-ina. Ano kung wala yung maliit na bagay? Kasiyahan ko lang talagang makapagbigay ng kahit ano sa inyo. Kaya sana huwag niyong tanggihan, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Oh, bakit naman? Binigo ka ng anak ko. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asang matututuhan din niya akong mahalin. At ngayon, ayaw ka pa niyang pakiharapan. Naintindihan ko naman siya. Katatapos lang kasi niyang makipagkasira sa kanyang nobyo. Handa naman ako maghintay kung kailan magkakaroon ng panahon si Josie para sa akin. Napakamaunawain mo talaga, Larry. Siguro, talagang ganito ang nagmamahal. Kung magkakaroon din lang uli ng nobyo ang anak ko si Josie, pipiliin ko ng katulad mo. Inay, malaki pong agot ng edad namin ni Larry. Josie, wala naman sa agot ng edad ang tamang pag-aasawa. Nagsasawa na po ba kayong kasama ko? Hindi. Bakit parang tinataboy niyo na ako mag-asawa? Sinasabi ko lang, kung pipili ka rin lang ng nobyo, yung tulad na ni Larry, mabuting tao at may magandang trabaho. Inom lang na inom, mga bata. At maraming mainom, maraming pulutan yung ipinadeliver ko rito sa ating safe house. Boss Larry, mukhang may selebrasyon ah. Wala naman. Ang alam ko nga ho, 3 months pa bago kayo mag-birthday. Talaga lang galante ko kapag may dapat akong ipagsaya, ha? Okay na ba kayo ni Josie, boss? Hindi pa. Maila pa rin. Magiging maamo rin siya sa'yo, boss. Oo nga, boss. Malamang na bumagsak rin nga sa mga kamay ko si Josie. Sigurado yun. Dahil maamo na sa akin ang nanay niya. At boto na nga na maging nobyo ako ng kanyang anak, ha? Effective ang diskarte natin, boss. Iba ako magplano eh. Pulido eh. Sabi ko nga sa inyo, unang pagkakita ko pa lang kay Josie, nakulsunadahan ko na siya. Kahit nalaman kong may nobyo na siya, Kaya inutusan mo ako gumawa ng paraan para sirain kay Josie ang syota niya.
na nagkataong kilala kong standby at nervyoso. Kaya tinakot ko na umanib sa grupo natin. Walang kamalay-malay na sinadya akong biktimahin namin ng ina ni Josie para magalit sa kanya yun at magkalabuan sila ng syota niya. Wala nga kamalay-malay si Resty na sinet up lang natin siya para magkasila sila ni Josie. Alam niyo, sumakit nga ang tiyan ko sa katatawa sa nangyari. Nang itulong ko sa ina ni Josie na si Resty ang nobyo ng anak niya. Mga hayop kayo! Si Resty? Mga traitor! Hoy, Resty! Huwag mong pandilatan at bulyawan si boss, ha? Siya ang big boss ng ating grupo. Irespeto mo siya. Sinadya niyo pala akong siraan kay Josie. Kaya ipinahamak niyo ako sa kanyang ina. Balas mo na, Resty. Nakursunadahan ko ang nobya mo. Akong taong walang ginustong hindi nakuha. Kahit sa anong paraan. Hayop ka! Huwag mong murahin si boss! Mapapatay kita! Bitiwan mo ko, Elio. Bitiwan mo si boss! Isa ka pang hayop, Ador! Traitor ka! Mapalag ka na! Mga sama! Turuan natin ang leksyon ng ugas na to! Tulong-tulong mo natin! Lalaban ko! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Budol-budol kang nalansad. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa dami ng mga miyembro ng Budol-budol Gang na kumuyog kay Resty, nabugbog ng gusto ang binata na naging dahilan upang ipagkanulo ni Resty sa mga otoridad ang grupong dati niyang kinaaniban. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sino mga pumasok rito sa safe house? Boss, mga parak! Walang kikilos sa masama! Dinalakip namin kayong miyembro ng Budol-budol Gang! Wala pa pala sa iyo! Kaya yung madisgrasya ka! Ha? Anong gagawin natin, boss? Relax na kayo, Ador. Wala silang maikakaso sa atin. Wala kayong lusot, Ador. Dari, Resty! akong tetestigo laban sa inyo. Sa dami ng alam ko mga biniktima niyo, siguradong makukulong kayong lahat. Ano ho, Aling Mila? Maawa ako kay Resty. Oo, Josie. Kaya isinaisang tabi ko na ang hiya. Pinagtanong kita, pinuntahan, nagpakilala ako sa iyo dahil awang-awa ako sa anak ko. Kahit dahil sa kanya nalasag na inaniban niyang Budol-budol Gang, na ipakulong na niya mga taong sumira sa kanyang buhay at sa inyong relasyon. Parang nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Madalas siyang malungkot, hindi makakain, hindi makatulog, umiiyak dahil sa pagkakasira niyo. Sinadya lang po palang sirain ang pagkatao ni Resty nang pinuno ng Budol-budol Gang na si Larry para makipagkasira ako sa kanya. Ganun na ipinagtapat sa akin ng aking anak. Josie, hindi likas na masama si Resty. Napilitan lamang siyang umanib sa Budol-budol Gang dahil pinagbantaan siyang dudukutin ka at rerapin. Ayaw niya mapahamak ka. Ang pagmamahal niya sa iyo, pinakamalaking dahilan. Kaya siya napilitang gumawa ng hindi tama. Aling Mila. Ngayong alam mo na ang totoo, Josie. Naubaya ko na sa iyong pagpapasya. At maiintindihan ko, kausapin mo man o hindi ang aking anak.
Resty, Josie, tama ang sabi ng inay mo. Narito ka sa park. madalas ako rito sa lugar na pinapasyalan natin para maalala ko masasayang araw natin. Kahit malabo nang matupad ang mga pangarap ko para sa atin. May pag-asa pa rin matupad ang mga pangarap natin, Resty. Josie. Kaya naparito ako. Naniniwala ako sa inay mo. At naiintindihan ko ng dahilan. Kaya ka naligaw ng landas. Salamat. Hindi ako mawawala sa buhay mo, Resty. Basta pangatawanan mo lang ang pagpapakatino at pagsisikap para matupad ang ating mga pangarap. Oo, Josie. Oo, mahal ko. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, June Legaspi, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa pag-uulat ni Ray Sibayan. Sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang lagi na isubaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan?